Hello, welcome back sa ating GD6 na AI for Game. So, last na output natin is nakaka-gather na tayo ng resources gamit yung GoUp. So, ngayon may i-modify tayo para mas maganda yung output ng GoUp na to. So, kasi kung i-open natin yung AI unit controller natin, so wala pang laman. So, kung wala ka pang AI controller, so gumawa ka na nito na script. So, para mapadali na lang, kunin ko na lang ito. So, i-pause nyo na lang siguro. Yan. So, kailangan natin to. Kasi may i-remove tayo. Punta tayo sa ating Go Up action. So, marami tayong i-remove dito. So, katulad na lang ng ating nasaan na ba yun? Tulad nito. So, lagyan natin ng index. Ayan. Tapos, sa baba, kailangan din natin ito. So, ayan. And then, kailangan natin ng initialization dito. Dito. So, int. Ganyan. Okay. Tapos, sa ating action naman, sa gather resource action, so, marami tayong i-remove. So, mag-start tayo action, Go Up action. Na gather resource action. Ito. Ayan. I-remove natin ito hanggang dito. Yan. Oops. Pati din pala ito. So, remove natin yan. Tapos, yung kailangan na lang natin is ito na lang. Yan. Galing sa ating AI unit na controller. Dito. Okay. Tapos, I think yan lang. So, pause yun na lang. Kasi kung i-open natin si AI manager natin, check natin if meron na tayong AI unit controller na naka-attach. And then, punta kayo sa AI manager. So, sa babaan ng ating AI world state, lagay natin yan. And then, lagay din natin ito. Kasi, check natin dito if meron ba tayong unit AI controller para if wala then attach natin. So, save natin. Then, try natin. So, dapat same behavior pa rin kahit may binago sa code. Ayan, okay. So, you can see, same behavior pa rin. Okay, then, sa building na tayo. So, okay, gawa tayo ng population goal. Sa population goal, kailangan natin maggawa ng building. Tapos, mag-build ng camp para mag-expand ng mga units tulad ng worker and mga soldier. Okay. So, una-una, kailangan natin ng class na mag-extend kay Go Up Goal. After naman yan, kailangan natin ng minimum na population buffer. Like for example, ito yung kailangan natin karami yung population natin sa start. And then, gawa tayo ng constructor. So, na population goal. So, as you can see, meron tayong name dito and then the priority na 8. Tapos, calculate natin yung priority niyan.
So, ang calculate sa priority, ito. So, pag-calculate ng priority, kailangan natin i-check if yung population natin na capacity is greater than AI max population, then priority natin uh, create priority natin yung population goal. So, for sure, so para meron pa tayong magdagdag tayo ng max population, then gagawa tayo ng army camps. But ito is for goal pa yan. So, sa camp naman, nasa action yan. And then lastly is check natin is satisfied na ba. So, kailangan natin ito. So, gawin natin yan. Punta ka sa AI world state and then gawa tayo ng public na boolean para sa AI has camp. And then next, kasi dito kailangan natin yung strength, but lagay lang natin yan sa baba. And then next, kailangan din natin ng AI na building worker count. Sabihin, ito is to check if meron bang i-check natin yung mga worker na currently building. So, and then yung mga strength. So, kailangan natin ito. Sa baba, ayan. So, kailangan natin makita kung gaano karami itong player count sa combat, military strength, and then AI military strength. So, okay. And then, dito sa ating sa AI has camp, dito sa ating yung dito command center yan. Okay, sa baba dyan, and then sa baba naman is yung AI builder worker count. Set muna natin siya ng 0, tapos dagdag tayo ng switch case. Okay, sa baba nito, so paste nyo lang yan. And then next naman is 0 natin yung strength kasi sa baba magka-count tayo dito, ayan, sa labas ng for each. Okay, and then sa ating update game state, so kailangan natin for each so if magdagdag tayo ng ganito. So, dito, ayan. Sa labas ng for each. Okay. Tapos, next naman nito is dun tayo sa action. Okay, sa action, baba tayo. So, kailangan natin ng class, extend tayo sa ating go up action. And then, kailangan natin ng building data, which is yung camp data para makapag-build tayo ng camp. And then, constructor para sa dito, yung mga public variables, global variables ng ating abstract class na go up action. So, lagyan natin ng build camp. Ang cost niya is 5 float. Remember, ano nga yung cost? Ito yung action which can be used in utility to calculate prefer cheaper actions when possible. So, and then, precondition. Check sa precondition naman. Ayan. Check natin if yung ating camp data is not null and our AI world state has AI gold is lesser than to our camp data gold cost, then wag tayo mag-proceed. But if nag-false ito, then dito tayo. If our AI worker count is 0, then di pa tayo pwede mag-build ng camp kasi wala tayong worker. And then, check naman natin yung idle work count is lesser than 0
tapos yung AI building worker count is greater than AI worker count, then wag din tayo mag-proceed. But if lahat ng condition is nag-false, then therefore pwede na tayo mag-proceed. Okay. And then dito naman tayo sa ating boolean para sa ating execute. So execute natin. So gamit itong AI manager, but wala pa tayong AI building controller. So gawa tayo niyan. Right click, new file, .cs. So wait, already exist na pala. So wag na lang. Punta tayo dito. Ayan. Okay. Punta tayo sa ating AI na building controller. So ito using Unity Engine, and then yung class. So ayan, balik tayo dito. Ito na lang build ng structure. So okay, to build structure, ito yung kailangan natin. Oops. So wala pa tayo ng AI manager. Sa AI manager, need natin mag-initialize sa taas. Wait, bakit nandyan tayo? Mali. Wait lang Control X. Dito. Dito yan sa loob. Tapos, need natin ng AI na manager sa taas. And then, gawa tayo ng awake. So, awake. Post close. Unaccessible. Kailangan natin maging ito sa ating AI manager. Wala din. So, balik tayo sa ating dito. So, gawa natin ito ng mga method and functions. Okay, punta kay AI manager. Tapos, lagay natin yung can build. Tapos, yung prerequisite niya. Dito lang sa baba. Tapos, balik dito. Kay unit controller naman. Okay, kay unit controller, sa baba lang ng AI manager. And then sa awake is yung unit controller na get component. Then gawa natin ito ng function sa ating AI unit controller. So AI unit controller. Okay, ito. Sa baba. Ayan. So, ito na naman, gawa natin sa ating AI controller. So, gawa tayo ng boolean. Then, next is yung calculate. Pang-calculate ng ground position. Tapos, lastly is yung offset. So, dito na lang. This time is, ito yung mga helper, I think. Yeah, mga helper to. Sa baba. And then, so ito na lang yung kulang. Yung sa mga spawner. Yung ating ito.
So, assign worker to build. Nasaan na ba? Doon tayo sa ating AI unit controller. So, AI unit controller. So, this one is for building. Oops, bakit ayaw parang? Ayun, okay na. And then, the max placement. So, kailangan natin ito. Dito tayo. And then, AI spawner na lang. Dito sa ating AI manager. Ayan. AI manager. Dito tayo sa taas. Kunin na lang natin ito na header. AI manager na ba to? Okay. Ano naman, placement layer mask at saka building layer mask. AI manager lang pa rin. So, tatlo na lang, which is yung NavMesh agent. So, para ma-fix yan, madali lang. Using Unity Engine.ai. Ayun. Okay. And then, wag natin kalimutan mag-add sa ating AI manager yung building controller natin. Tapos mag-add tayo ng same with our unit controller. Ayan. Tapos na di pa tayo tapos action. So, ang daming connection ng ating action. So, next is sa execute, doon na tayo sa pag-calculate. Okay, pag-calculate yan lang. And then, sa ating planner naman tayo. So, sa planner, kailangan natin ng building camp data. Asa na si planner? So, dito lang. Ayan. Then, mag-add tayo ng goal. Add din tayo ng action. Oops, bakit naging 30? And then, add lang tayo ng if na condition sa dito. Okay. Next is si AI world state. Think tama na lahat. So, save natin. Save. Okay, punta ka na sa Unity. So, dapat si worker meron na siyang camp dito ha. Tsaka barracks na ganyan. Dapat nakaset up na. And then, gawa tayo ng empty object. Tapos, tawagin natin AI area na spawn. Tapos, siguro 35. Kasi, kung titingnan natin, yeah, 35 yung pinaka-better. Tapos, lagay natin dyan. Dyan na lang. Tapos kay AI manager, drag natin si AI spawn area. And then, yung present placement layer is yung floor. Yung building layer na avoid siya mag-overlap. Kasi yung building layer is yung anong mga layer yung i-avoid natin sa pag-overlap. So, sa buildings and enemy buildings. So there's chance na mag-build siya ng camp diyan kasi itong gold na to lang yung layer na yan.
Tapos, think gagana na to. So, try natin na. Nga pala, mag-drag ka muna dito ng, kasi una is nakanan ito. So, mag-drag ka dyan ng enemy camp. Tapos, try natin. So, yun, nag-build na siya. And, nag-build na siya ng building niya. So, kung makikita nyo dito, ang nangyari kasi, bakit si AI hindi siya nagbi-build ng camp dito? As you can see, dito is floor din naman. But, hindi siya nagbi-build kasi dito sa ating is valid build position, chine-check kasi natin if meron bang nav mesh na hit gamit itong mga data na ito, mga information na ito. So, kaya, hindi siya nag-build ng building outside with our nav mesh na surface. May na-encounter tayo na problem or may na-obserbahan ako kasi nag-train siya ng worker at nag-build ng camp, but kung pupuntahan natin yung AI manager natin, once nag-finish isa dito, yung AI has camp natin na boolean never nag-true. So, kaya fix natin yan. Open mo yung base building ito. Open mo yan and then paste mo ito or ganyan, gawa. So, gawa tayo nito sa ating AI manager. Okay. Gawa natin and then nasa na ba? Siguro much better dito siya sa ating unregister building. Hanapin natin yung unregister. Ay, wala pa pala. So, dalawa to na lang. Diretso na lang kaagad. Dito tayo sa register. Ayan. Tapos, ito na naman. Which is, ito yung remove population. So, gawa natin ng remove population. So, sa baba nito. Okay. Tapos, next is unregister naman. So, pag i-unregister natin siya, balik sa base building, dito. So, gawan din natin. So, unregister natin. Balik kay AI manager and baba na lang nito. Okay, save natin. Yan. And then, sa ating base unit, edit din natin. So, sa base unit, edit natin. Instead na ganito, gawin natin ganyan. So, gawa tayo ng register unit. So, register AI unit. Okay. AI combat. So, gawa natin yan. AI and ito tayo sa taas. Ano pa yung kulang? Unregister unit. Dito. Okay. Tapos kay base unit, meron pa. Dito ata sa taas.
Yeah, okay na to. Yan lang sa base unit. Tapos, kay worker naman, I think may edit tayo dito kay worker. Okay na to. So, save. And then, try natin. So, as you can see, nag-try na ako. Then, meron ng dalawang AI camp. So, nagkaganyan na din siya. Tapos, gawa ka ng layer. Para sa resources and construction. So, si resources, ang layer niya is resources. Tapos, si construction ang layer is construction. Tapos, punta ka ka AI managers, add tayo ng resources and constructions para maiwasan natin mag-build si AI na mag-overlap sa mga resources and construction na prefab. So, next is infrastructure goal. Okay, yan.